Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tayo nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ang kamustahan ng banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Kudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, bagkus pinili niyang mag-isa at mapabilang sa isang pamilya. Bagamat napakapayak ng unang Pasko, sinasalamin nito ang kapayakan ng mga karakter nito. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Idalangin natin sa misang ito lahat ng pamilya sa buong mundo. Masalamin nawa sa kanilang pamumuhay ang halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazareth. Bilang panimula ng ating pagdiriwang pagsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, kumisa para sa mga kabataan sa Diocese of Iba at saka mga tao dito sa Garden of Prayer family at saka mga frontliners na pasyente ng COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanang sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na luma ako nagkasala sa isip, sa salita at sa totoo, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan
gabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinakalooban mo kami ng purihang kuwaran ang angkan na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway makamit ng walang maliw ng kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasaulat hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Itinuturo ni Sira na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak naman ay gumalang at mangalaga sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Ang pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalago ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulang ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapanag ang sinusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo ang inyong puso, ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo mo. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, kinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan
kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalupot-lupot sa panignin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa totoo lang yung Ebanghelyo, mahaba, yung 3 page, pero hindi ko kaya. Kaya yung shortcut lang, pinasa ko ang ngayong Ebanghelyo. Noong 25 years ako, umalis ako sa aking bahay, tapos pumasok ako sa Columban Seminary. Tapos pinadala ako sa Jeju Island para sa novitiate program para sa atin. Yung Jeju Island, malaking isla sa Korea. Sa totoo lang para sa mga tao yung honeymoon place, hindi para sa mga seminarista. At saka, isang araw, tumawag ako sa aking nanay noong 4th year ako sa Columban. Nais niyang malaman kung paano ko ginawa ang aking buhay sa seminaryo. Nagtanong ang nanay ko, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Sabi ko, medyo nahihirapan akong magising sa umaga, pero okay naman po ako. Kasi sa totoo lang, hindi ako early bird. Lagi ako na yung mas mayanat ang isipan ko sa akin. Kaya hanggang alas 12 o alas 3 lang, nagigising na. Tapos mga alas 4, natutulog. Kaya nahihirapan ako na magising sa madaling araw. Kasabi ng nanay ko, pero kailangan mong sundin ang mga panuntunan. Siyempre, sumunod ako, kaya na yun, nandito ako bilang pari. Pero minsan, hindi ko masyadong mabuting estudyante. At kasi nasa gabi, lumalabas ako ng kwarto at tahantan ng isinarado ang pintuan ko. Tapos, naginom kami hanggang sa madaling araw. At umuwi ako bago namisa ang homemaker ko sa seminaryo. Buti na lang hindi ako nahuli. Pero sa tingin ko, baka alam ng mga homemaker ko ano ang ginawa ko. Bago naintindihan niya ang baka naintindihan niya ang batang seminarista. Kaya nung ordination ko, sabi niya sa akin, secretly, alam ko anong ginagawa mo. Kaya sabi ko sa kanya, please keep secret. Anyway, tinawag ako ng nanay ko. Are you happy there? Sumagot ako, yes ma'am, I'm happy. I think I have found my happiness here with the fellow priests and fellow brothers. Sabi ni nanay, tama na sa akin, be happy with God. Tapos ng conversation natin. So I think most people leave their family in some way when they grow up. Pero pinakamahalaga pa ang pamilya sa ating buhay kasi nakakaroon ang isang pamilya ng espesyal na pinagsamahan ng pagmamahal sa pagitan ng miyembro ng pamilya.
Kasi nakakaroon ang ating pamilya ng pag-ibig ng Diyos. Sa palagay ko, hindi tayo binibigyan ng kumpas para sa ating buhay. Kaya minsan hindi natin alam saan pumupunta. Pero binibigay ng ating Diyos ang invisible stream sa isa-isa, lalo na mga miyembro ng pamilya. Kaya konektado ang lahat. Kaya dapat igit na natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya. Kaya mapagkatanungin ninyo ako, Padre, pero mayroon kaming mga problema sa aming pamilya, yung relationship between family members, financial problem, etc. Siyempre alam natin walang perfectong pamilya sa ating pamilya at saka sa ating mundo. Narinig natin ang Ebanghelyo tungkol sa pamilya ni Jesus. Dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Hindi natin alam ano ang buhay ni Jesus sa pamilya niya. Pagkaisipin natin ang kanyang pamilya ay perfecto at lagi masayang-masaya sila. Pero sa palagay ko, meron silang panahon ng kagalakan at kalungkutan, mga problema at kahirapan din tulad ng bawat ang ating pamilya. Pero ipagdasal ang bawat isa, niyaya nila ang Ama ng ating Diyos sa tahanan nila at sinubukan nila punuin ng pagmamahal ang kanilang bahay. Alam natin, hindi natin mahawakan ang pag-ibig at pag-asa. Pero alam din natin, umiral ang pag-ibig sa ating mundo. At saka pinakamahalaga ang pag-ibig sa ating buhay. Kasi sinabi ni San Pablo, bigyan ang pag-ibig sa pamilya. Nasabi ni San Pablo, mag-ibigan tayo pagka ito ang tuklok ng ganap na pagkakaisa. Kaya inaanyaya natin ang ating Diyos sa ating pamilya. Amen. Sumasampalataya ko. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Pilip. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magulit. Bumakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at uupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa kanyang anak upang tayo iligtas. Takay ang pusong nagpapasalamat ating itutungo sa bawat panalangin. Panginoon, paspasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, paspasan mo ang bawat pamilya. Para sa simbahang Katolika, maipagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagratuhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paspasan mo ang bawat pamilya.
Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtan nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon, lalo na ang kaluluwa ni Raimundo Regalado. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Ferrer family, Ray Ignacio and family, Jara family, Dixon family, Dinas family, Dr. Arnold Alvaro, pasasalamat para sa biyaya ng buhay ni Reynaldo Ignacio at para sa mabilisang pagdating ni Henara Baylon. Manalangin tayo. Ama, tigil mo ang aming mga panalangin, maging banal na pag-alay nawa ang aming buhay tulad ng panay na pamilya. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. At gawinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghanap namin sa kaya ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahanap piling at ni San Jose sa aming pagtalangin para maging
Matatag ang mga mag-anak sa inyong kagandang loob at kapayapaan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anang mong dina na iba sa amin ay siyang pumawi sa hilin, kaya na iyo ikaw ang aming napapanaakan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingkod sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papurit sa iyo o na walang kumpay sa kalangitan, kami napupunin sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pangunguluhan namin at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Ama naming Banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nung matapos ang hapunan, kinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyapon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ilubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawang ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipakunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin na iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak,
Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para mamingkos sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuno sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingati mo ang inyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ani para tulad na aming upiswa ng talang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid, namik-nahin ng may pag-asang sila, muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Biling Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluko-luko sa iyo, may pagkiriwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipahay natin ng lakas loob. Pinihiling namin kami sa sala ng masama, pagkalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng kanapamitas namin si Jesus Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala
Ang kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayang sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang order ng Diyos. Ito ang nakaalis ng mga kasalanan ng kalibutan. Mapalad ang mga inaanyayaan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami inyong pinapakinabang sa piling na banal ay gawin mong makapabuhay kaya ng banal na mag-anak. Matapos namin pang-tawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.